So, am I eligible to apply PR? So, ang tanong po niyan na kung eligible ka ba to apply PR. Ang tanong po dyan kung under ka ba doon sa mga tiers na skilled workers na nasa videos ko po na tier 0, 1 to 5. So, kapag under ka po doon, meaning nasa skilled worker po, po kayo. So, hindi po ibig sabihin na lahat na nasa skilled worker, pwede na po makapag-apply ng PR. Meron pong how can I become ang tawag nito? How can I become eligible to express entry? So, how can I become eligible ka to express entry? If you are going to qualify po, kailangan po kasi ang education, required po ang education. Gaya sa caregiving, at least po na ang comparative ng analysis, yung educational credential assessment mo, yung POR mo sa Pilipinas na pina-assess mo dito sa Canada, dapat secondary high school diploma, katumbas po yan ng 2 years college graduate sa Pilipinas. So, kung ikumpara mo yan dito, the higher the better po. Pero kung halimbawa, high school ka, hindi ka pa nakapag-senior, kulang po. So, yan po yung unfortunately, yung mga nasa skilled worker, hindi po lahat pwedeng mag-apply ng PR. Kasi yung minimum requirements na hinihingi ng IRCC, Immigration, Refugees, Citizenship Canada, kulang po. So, dapat papasa ka dito yung sa education, language, sa work experience. Yung work experience mo, doon hahanapin ang kung anong tier ka, anong skilled worker ka, ilang years ang hinihingi ng Canada na pwede ka nang mag-file ng PR. So, halimbawa sa caregiving, is 6 months na. 6 months pag entry mo sa Canada, 6 months, after 6 months, you can submit proof of experience and then you can file for PR. So, ito, education, language, work experience, and yung job offer. Kasi ang job offer, pag sa skilled worker ka, pag may job offer ka, 200 points po ito. 200 points po ang 200 points po ang job offer na madadagdag sa points mo. Kaya, yun yung Tapos, yun nga po, ang advice ko po doon, advice ko po sa mga, kung gusto mo mag-apply ng PR, bago ka humanap ng agency or consultant na magpa-process ng requirements mo, check it by yourself. Ikaw mismo, maraming mga videos na makikita mo na kung anong kakailanganin mo, anong requirements na what you're going to submit para hindi ka magbayad ng, alam mo yung magbabayad ka na hindi pa wala mapaprocess. So, sayang ang pera mo, sayang ang panahon. So, check it first. You alone can do it by yourself. You can search, hanap-hanap ka lang mga videos, mga gaya nito. So, maraming salamat po. Thank you for watching.